This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Ka-GG, welcome back sa aking YouTube channel, and it's been a while. So for today guys, magre-review ako ng tech gadget review about sa isang hard wallet storage. Yes, so panahon ngayon guys, no, na bali-balita na may mawawala daw po na isang sikat na crypto exchange platform, and usap-usapan daw po na posibleng mawala na to by next year. So yes, kung doon sa mga nakakawala, ang usap-usapan nga po na crypto exchange platform na to ay yung Binance. So, anong gagawin natin na isa sa mga, let's say, Binance user na gumagamit itong platform na to na parang essential na sa mga traders, and of course, doon sa mga kumikita rin doon sa staking nila, etc. No? So, ano na mangyayari guys? So, yung iba, ang gagawin, syempre, number one, lilipat ng trading exchange platform. Marami naman na kalaban din ng Binance. And yung iba naman is lilipat lang nila yung assets nila sa isang hard wallet storage. So, depende na lang yan guys sa trip nyo, no? So, dito guys, i-share ko lang to sa inyong information na to about dito sa isang specific hard wallet na to. Pero, ganun pa man, meron din naman ako na review ng other cold wallet storage. Pwede i-check sa description box ko below. Na doon na rin yung explanation ko kung ano nga ba ang isang hard wallet storage para at least aware yung mga newbies, no? So, ano pa bang hinihintay natin guys? Alamin na natin kung ano nga ba itong hard wallet storage na to, no? Simulan na natin. So, ito guys, na-receive ko na yung aking in-order. So, take note po, binili ko ito. Hindi to sponsor. I'm just sharing you guys yung aking review with this certain na hard wallet storage, no? Kasi para din sa safety nung, ano na sa mga crypto traders dyan, syempre hindi naman natin pwedeng mawala agad yung pinaghirapan natin, no? So, ito siya guys. Okay? Naka-bubble wrap pa. Ayan. So, buksan lang natin. Hindi ko na gagawin yung mga typical na nauuso ngayon ng mga unboxing, no? Kasi normally, syempre, kailangan alam naman natin din kung paano naman buksan ng isang mga gantong packages. So, ayan siya. Malisik ko lang kung saan ko binili. Then, ito yung itsura niya, guys. Ayan. Kita nyo naman, guys, no? Sealed na sealed. Meron pang plastic yan. Okay? So, para at least aware kayo. So, bubuksan natin ulit. Ayan. Ano lang natin, gamitan natin ang cutter para mabilis. Okay. Para at least aware yung mga tao din para sa mga gantong klaseng tech gadget na pwedeng makatulong din sa inyo, no? Natanggal ko na yung plastic at yan, kita nyo naman, nakalagay Ledger Nano S Plus po itong binili ko, and nakalagay dito, keep your crypto and NFTs secure. Ayan. Then sa likod, ayan, may nakalagay silang mga ano nila, parang features. Ay, kita nyo naman guys, no? So, may peace of mind, all-inclusive storage, easy asset management. So, panahon talaga guys, itong nangyayari ngayon, no? So, bubuksan ko. So, tingnan natin yung laman. So, ano lang naman siya? I-slit back nyo lang para bukas. Tapos na siya, ha? Then, ayan, yung tsura ng box niya. Ayan, sa likod, sa gilid. Ayan. Then, open na natin. Tada! So, ito yung itsura niya guys, no? Para siyang USB. Ayan. Yan yung itsura niya. So, sa loob, ayan, may nakalagay
ledger. Then, dito yung secret recovery sheet na hindi ko ipapakita for the safety ng aking privacy din. Kasi nga, di ko na, anong sense ko bakit ako bumili ng isang hard wallet. Then, tabi mo na natin dito. Ay, aangat ko. Then, ito guys, may manual siya, paano mag-start. Ayan. Ang nakalagay ay, basahin natin, you don't need anything besides ledger, leave, and yourself too. Yun ang sabi. Okay? Ay nakalagay, buy, send and receive, exchange, grow, secure, and sell your crypto. Okay? So, meron din siyang manual. Ayan, may manual siya doon sa mga starters. Basahin natin kung gusto nyo. Then, use care and etc. Then, meron din siyang sticker. Then, ito guys, yung sa kanyang, di naman pwedeng mawala na wala siyang USB kasi need niya to para makapag-transfer, no? So, hindi siya Bluetooth operated na unlike nung ni-review ko yung Decent na pwedeng may fingerprint, saka fingerprint, Bluetooth. Ito, wala guys. Natural na cable lang na i-connect nyo sa PC nyo. And may keychain pa siya. So, I do not suggest na gamitin nyo to kasi dapat nakatago ito sa safe and secured na storage nyo sa bahay nyo, kahit saan. Kailangan safe to guys. Keep safe kasi nga po, offline to. Magagamit siya offline. Hindi nyo need na kumonect online. Pwede nyo siyang i-check sa PC nyo directly. So, tingnan natin nga guys. Then, ito yung connection niya. Ganito kahaba. So, by the way guys, itong sa secret recovery sheet natin, dito natin ilalagay yung 24 key phrases na nakalagay mismo dito, no? Ayan, dito sa ating ledger. Okay, siya yung magbubuo ng 24 phrases na yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong instructions lang, pero hindi mismo seed phrases, okay? So, ito siya. Susulat natin. Kailangan isulat. Hindi pwedeng picturean. Hindi pwedeng, hindi nyo pwedeng i-save sa cellphone nyo. Kasi nga po, let's say, lalo na doon sa mga tao na malalaki po yung laman mismo ng mga, sa exchanges nyo or mismo sa mga MetaMask nyo. Hindi ko nire-recommend or kahit yung mga ibang gumagamit ng mga hard wallet, hindi nire-recommend na picturean nyo yung mga seed phrases nyo kasi pwedeng ma-hack yung phone nyo, pwedeng makita yung mga seed phrases na yun. At in terms na pwedeng makuha yun kahit i-connect lang nila sa other na ledger, ma-open nila yun. So, I suggest na huwag nyo siyang i-save sa cellphone nyo. Okay? So, kaya may tatlo tayo dito para in case na may maulang isa, nakasave siya sa other papers pa. So, I suggest na hindi nyo siya pwedeng pagsama-sama sa isang place, no? Pag-iwalay-walay nyo para in case na may mawalang isa, nakasave pa yung mga others, okay? So, ito yung sa ating recovery sheet. So, ang gagawin ko next, guys, is i-connect ko na siya sa PC ko, no? So, itong maganda dito, guys, hindi nyo na need ng Bluetooth or battery kasi via USB siya. So, dito natin siya bubuksan. So, hindi ko alam bakit ganyan siya. Ayan, guys, no? Nagbo-blur, hindi ng camera ko, no? So, ayan siya. Welcome to Ledger Nano S Plus. Press. Ito lang button niya, guys. Dalawa lang. Okay? To continue. Ayan siya. Kailangan lang natin install do yung Ledger live na app nila, no? So, install natin siya. So, nandito na tayo guys no, sa PC. So, makikita nyo, nagpunta ako sa ledger.com/start. At makikita nyo guys, dinownload ko under Windows app. Kung meron kayong Mac app or Linux, meron din sila dito. At na-download ko na siya. Install ko muna. And let's see guys, no. So, ito mga ka-JJ itsura ng app nila, no. So, makikita nyo, ayan, yung Ledger Live sa Windows. So, dito may nakalagay Get Started, Login to Ledger Recover, No Device via Ledger Nano X. So, click natin tong Get Started. So, dito may tatlo guys, no. So, ito pipiliin ko yung Ledger Nano S Plus. So, depende yan kung anong gamit yung Ledger. So, dito may dalawa. So, first time using your Nano S Plus or if you have already a recovery phrase. So, kahit na mawala guys itong Ledger natin, no.
So, basta meron kayong recovery phrases nyo na tabi nyo, pwede kayo bumili ng another Ledger Nano, or depende sa inyo kung ano yung hard wallet na binili nyo, then i-recover nyo lang doon. So, i-connect nyo lang dito, then mare-recover nyo na lahat yung assets nyo, no? So, take note nyo lang po guys, no, na nakasave po sa blockchain yung assets nyo, kaya hindi talaga siya mawawala ng basta-basta. Yun yung kinagandahan sa mga hard wallet, kasi nga po, ito ay nakasave sa blockchain. So, kahit mawala to, basta nasa inyo po yung 24 key phrases nyo na naitabi nyo sa talagang secluded and safe na storage, hindi po basta-basta mawawala ang yung mga assets. Okay? Lalo na doon sa mga malalaking assets dyan. So, ayan po. So, since ito yung first time, ito i-click ko, set up a new Nano S+. So, dito, your crypto assets are stored on the blockchain. Ayan nga po, yung kakasabi ko lang. And you need the private key to access and manage them. So, continue lang natin. So, on your private key is stored within your Nano. You must be the only one to own it, to be in control of your money. So, ito yung sense ng pagkakaroon ng isang hard wallet, no? So, para at least walang makakaalam, kayo lang. So, yun nga yung sinabi na for the safety din sa mga magnanakaw, etc. No? Ito yung pinakamaganda ngayon, digital wallet. So, continue lang natin. Stay offline. So, pwede nyong gamitin, guys, as cold storage wallet. This means that it never exposes your private key online even when using the app. So, validate transactions. Ledger Live allows you to buy, sell, manage, exchange, and earn crypto while remaining protected. O, di ba? You will validate every crypto transactions with your Nano. So, set up na natin, guys. So, the best way to get started, plan 30 minutes and take your time. Grab a pen to write with. Stay alone and choose and safe and quiet environment. So, post ko muna dito, guys, kasi nga, nakita nyo naman, no, kailangan for privacy rin ng safety ng assets natin. So, may quiz lang. So, ayan. On blockchain. Ayan. When I connect my Ledger Nano to the Ledger Live app, my private key is still offline. Okay. So, next step na natin. Okay, genuine check lang. Sandali lang, guys, ah. So, ayan, guys, makikita nyo. I-ano lang natin, allow lang daw natin. Allow. Okay. Then, install lang daw natin yung app. Okay, continue. So guys, ito yung magiging itsura na niya once na nakapasok na tayo sa mismong app at nakalagay nga po dito is install up na siya and ayun, makikita nyo. So, device is genuine kasi marami yatang may peke din ito. So, make sure guys na sa mismong official page lang kayo. Pwede nyo tignan yung official link sa description box ko below kung saan ko siya nabili. Then, update firmware lang natin. So, ayan. Install update. So, kailangan i-update natin din, no? So, sa pag-update guys, no, so, i-confirm lang natin siya dito sa ating Nano S Plus. Okay. Confirm. O, yan. So, bootloader mode na siya. So, wag nyo siyang gagalawin guys, no. Hintayin nyo lang siya mag-update. Okay. Installing na siya. Okay, mabilis naman siya mag-install guys. Nag-reset. So, lalagay ko lang yung pin code ko. Wait lang. Ayun na guys, no, makikita nyo, up to date na. So, pwede kang mag-install ng apps, depende sa'yo. So, ayan, wait nyo lang. So, allow a secure connection. Okay. Double click lang natin. So, loading. Ayan. So, ayan siya guys. So, pwede tayo mag-install. Depende sa inyo. Pwedeng ito yung Bitcoin. Install natin. Ethereum. BNB. Lahat ng supported na coins na gusto nyong ilagay nyo. Okay. Dogecoin. Tron. Avalanche. Polygon. Bitcoin Cash. So, marami pa guys na depende sa trip nyo, no?
By the way, mga ka-GG, no, meron din silang earning potential dito. So, for example, meron kayong mga gantong tokens na available sa kanila such as Ethereum, Cosmos, Tezos, Near, Solana. So, ayan guys, makikita nyo, no, pwede kayong mag-earn up to, kung meron kayong $100 na i-stake sa Solana, so, possible pwede kayong yearly magkaroon ng $7. So, not bad na rin yan guys, no? So, sa, naman, sa Cosmos, ayan, 16% o pinakamataas. So, up to 18%. So, depende pa rin yan, guys, sa prices ng isang token. So, hindi yan basta-basta. So, pinakita ko lang sa inyo na meron din silang earning system dito sa kanilang app. So, pwede rin kayong mag-affiliate. Depende sa inyo. So, syempre, ang akin, ito tayo yung ledger para at least mas safe, no? So, paano mag-start guys para ma-view natin mismo dito sa app yung token, no? So, for example, yan, add account tayo. So, pili lang natin, for example, Tether USDT. So, meron din sila dito. So, make sure lang guys na under siya ng, meron din yata sila dito, Tether USDT Tron. Depende na lang sa inyo guys, no? So, try natin. Tether. So, yung Tether guys, ang meron lang available is meron ding Binance, ayan guys, so pwede rin, and meron ding Tron. So depende na lang yan guys sa inyo kung ano mas prefer nyo. Sa akin ito guys yung sa Binance Smart Chain, ayan. So open the Binance Smart Chain app on your device, ayan. Dito yan guys sa mismong yan. Sa mismong ating gadget. So dito nga sa Ledger, inopen natin siya, Ledger Gadget. So add lang natin siya, add account. So ayan na siya. So, makikita dapat natin siya sa accounts natin. Ayan, mag-reflect siya dito. So, gusto niyo naman mag-add, pwede naman ulit, guys. So, punta lang kayo sa accounts, add account ulit. So, for example, mag-add naman tayo. For example naman is by Tron. So, USDT Tron naman. So, i-double check nyo lagi, guys, yung blockchain, no? So, dito, yan, Tron, TRC20 token. Okay. So, i-confirm lang natin siya ulit dito. Ayan, sa ating ledger. So, synchronizing lang siya. Hintayin nyo. Dapat mag-reflect na siya dito. Okay? So, kapag na-add nyo na guys yung mga crypto tokens dito sa Nano app nyo, no? So, makikita nyo yan, naglagay ako Binance, Tron, saka Ethereum. So, tingnan natin guys kapag nag-transfer tayo, anong mangyayari, no? So, wait lang. So, nandito ako ngayon sa Binance guys, no? So, susubukan lang natin siya guys kung nakakapag-receive ba tayo dito sa Nano Ledger S Plus natin, no? So, dito makikita nyo guys, meron ako 36. Doon sa mga bago, subukan nyo muna doon sa pinaka-minimum amount. So, for example nga, withdraw natin. Okay? So, via, ayan, crypto. So, dito, pupunta tayo sa app mismo. So, makikita nyo guys, depende na lang yan kung gusto nyo ng Binance or Tron. So, para sa akin, ang pinaka mas madali siguro Binance. Kasi, since nasa ano naman tayo. So, please only send BNB or BEP20 tokens to Binance Smart Chain. Continue lang natin. Ay, sorry. So, nalock bigla. So, i-on ko lang. Wait lang guys, So, ito nga guys, no, processing na siya. So, nag-withdraw ko na 6.5 USDT. So, makikita nyo dyan, ayan sa screen. So, hintayin na natin siya kung papasok nga ba siya dito sa ating Nano Ledger Wallet Plus. Okay? So, sinusubukan natin guys yung kung makakapag-transfer ba tayo. Okay? At ito na mga ka-GG, wala pang 2 minutes, pumasok na agad siya sa ating Ledger Wallet. Ayan guys, so Tether USDT. So, meron tayong 6.2 USDT na withdraw from sa Binance natin at nilagay dito.
So, talagang, guys, legit tong ating Nano Ledger Wallet S Plus, no? So, napaka-useful nito, lalo na ngayon, guys, na hindi naman wala tayong kasiguro doon ngayon sa mga exchange platform na kagaya nga ng Binance. Hindi natin sure talaga kung mawawala ba to hindi. Pero, for the safety ng ating mga assets, ayan, kung gusto nyo tignan, guys, kung saan ko to nabili, pwede nyo tignan sa description box ko below. Ito po yung official link po, no? Para at least no, sa mga aware at mag-ingat po sa mga scams and of course sa mga let's say yung mga faking Nano S Plus. Doon lang tayo sa legit site, okay? So, hanggang dito lang muna guys yung ating review about this tech gadget na maaaring makatulong sa atin in the future. And hopefully makatulong din po ito sa inyong lahat. And kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe at hit mo na rin yung notification bell para ma-notify po tayo sa lahat ng videos ko dito sa aking channel. So, I miss you mga ka-GG and thank you guys for watching and see you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye-bye. Stay safe everyone.